Welcome to my channel. Hello there! So ito po yung kinukwento ko sa inyo na farm invasion. Okay, sasamahan niyo po kami ngayon sa Welcome with Kwentuhan with Meg. Hindi na tayo kwentuhan, but I'll ask you to join me dito mismo sa farm. Ito yung sinasabi ko last time na nahirap ng daan, masukal. Ito naman pala pandaanan, diba? Tingin ko nga dito, na ano siya, mataas yung mga damo. Pero, dito naman sa daanan, okay ba? Ito yung makikita pag dito dadaan, yung church. So, ayokong gamaan dito, pero pinakita ko lang dito. So, ito yung dinaan ko, yung nakwento ko last time na, ano siya, na masukal. So, as you can see, medyo madamo. Doon sa kabila kasi, hindi. So, hanggang dito na lang tayo. Ayoko nang pumunta doon, baka may ahas. So, doon tayo sa isang magandang daan, which is the original entrance talaga. Okay, let's go! Medyo mainit ngayon, no? Anong oras na ngayon? Time now is 8:19. Okay, so ito na siya. Ito na yung farm. Ito yung entrance. Diba compared naman sa kanina? Yung kanina, medyo madamo. Actually, hindi medyo matataas yung damo. So this one here is the entrance. Okay, dahan-dahan lang ha, kasi medyo pababa siya. Okay, dahan-dahan lang kayo maglakad. Okay, so medyo maano siya, mabuhangin, dahan-dahan lang. Makikita nyo dito may ilog oh. Kagabi umulan ng malakas eh. So, kaya siguro medyo marami yung tubig. Okay, so I don't know the name of the farm, so we will ask. Sige, later on magtanong tayo kung pwede tayo mag-video. Tinanong na natin yung last time. But right now, kasi may camera tayo, so hindi ko pa natanong kung pwede mag-vlog. Okay, so we'll ask that tayo pwede daw. So, andito na tayo sa Parkenticious Farm and meron pong makikita tayo. Ito mga lemongrass. So, itong mga lemongrass na to is to prevent, alam ko, mga insects eh. So, kaya nakapalibot siya. But we'll ask them later. Pero ganun sa, ganun sa ganay. Kaya may lemongrass sa tabi para sa ahas o kaya sa mga insekto. Para iwas sa insekto. So makikita nyo may mga tanglad or lemongrass sa gilid, nakapaligid sa mga tanim. So halika, samahan nyo ako dito. Merong mga talong dito na makikita. Ayan po. May talong po dito. Pwede natin siyang puntahan. Medyo maganda, diba? So, kung makikita niyo yung farm, malawak siya. So, according to ate, it was originally a mahogany farm. Pero dahil konti lang yung mga mahogany na puno, kaya nag-diversify sila, nag-add sila ng mga gulay. Like talong, papaya, and I think there's a lot more dun sa dulo. Pero dito muna natin unahin yung mga talong. So, nandito na tayo sa talong ha. Wait lang, umulan pala na malakas kagabi na sabi ko, diba? So, ito, yung mga talong, sa makikita nyo, may nakabalot siya ng plastic. So, mama, auntie, magkakaroon kayo ng idea paano natin itanim. Kasi ang gaganda ng pagkakahiwalay nila. Kung maaalala nyo dun sa video natin sa Ganay, yung kasaba. So, medyo masisikip sila. Dito maluluwag. So, auntie, if you can see, baka pwede natin gawing ganito para madaling makakuha ng makapag-harvest. So, pwede nating i-make use yung area kung saan magpipick ng mga fruits or ng mga vegetables para hindi masukal, hindi nakakatakot. Kasi yung nangyari dun sa kasaba namin sa Ganay,
Since hindi rin naman kami marunong talaga. So, inilagay lang namin siya, hinilera lang namin siya na medyo masisikip. So, pero if you will come to think of it, maganda yung ganitong style para may hindi matakot yung magpipick ng mga vegetables and fruits. So, ito yung talong. Alright. Ayan, medyo malaki na yung nandito. Medyo ano siya. Oh my God, it's maputik. Maputik. So, dapat wala naka-boots tayo, no? So, well, hindi ko in-expect yun. Pero gano'n naman kasi talaga dapat sa farm, naka-boots. So, ayan, no? Malaki yung, nila, yung mga talong nila. And, baka nga, pwede na sila mag-harvest ngayon. And dito naman sa kabila, mayroong mga kalamansi. And then, this is fish pond. So, medyo malabo ngayon dahil umulan nga kagabi. Pakita natin yung fish pond nila. Although, hindi ko pa natanong kung anong fishes meron sila. I'll check later on with them. Meron silang mga, may iba pang talong dito. Ayan, may iba pang talong and then may sili. May sili sila. Meron din tayong sili sa ganay. Maganda rin ng sili kasi mahal ang kilo ng sili. Ewan ko ngayon kung magkano na yung sili, kilo ng sili, pero maganda siya kasi it will just give you yung sili bunga, and then you don't need to hindi mo na kailangan magtanim ulit. So magre-reharvest ka na lang hanggang sa buhay pa yung puno ng sili. Yan, diba? Yan, so na makikita nyo yung mga sili, and then again, yan, mga talong pa. So dito naman sa area na to, pink farm girl. So dito naman sa area na to, ang kapal ng mukha ko, no, na talagang feeling ko sa amin tong farm. Pinayagan naman tayo pwede mag-video. Ito naman, modern version ng payag sa ganay. So as you can see, ang ganda ng colors niya, and it's made of steel. Compared sa ganay, it's made of plywood and wood and kawayan. So, yep. Alright, so hoping that we could come up with this kind of farm dun sa ganay. If we have funds, why not, diba? Ayan, this time it's mga, talong pa rin, diba, Tessel? Kamatis. Ito, kamatis to. Wow. Okay. So, alternate siya. Talong kamatis. Okay, very good. Tapos may papaya. Okay. So, may papaya. Naman natin ng kamatis. And then, talong ulit. And then, papaya. So, may mga papaya. So, makikita nyo yung daan. Mga ritaso ng kahoy. So, kahit umulan kagabi, meron silang, maputik talaga. Medyo bumaha dito, although okay lang. Hindi ko alam kung saan yung irrigation nila, saan to patungo. Pero hindi siya masyadong baha. So, pakita natin. Ito mga sitaw naman sila. Meron din tayong sitaw sa ganay, although hindi sa atin yon, kay Manong Ernesto. Pero sila meron. Ayun yung binili ko last time. Sitaw. Okay. Nakikita nyo ba yung sitaw? Yan, no? Ganito siya. Hindi natin hawakan kasi hindi ito sa atin. So, ayan. Tingnan nyo yung spacing ng sitaw. Ang ganda ng pagkakaayos. So, madali siyang mag-pick. Madaling mag-pick ng mga vegetables. Okay, dito pa meron. So, I'm not sure kung bakit may plastic yung pinaka-bed. I guess para hindi mag-erode. But we'll check it with them. So, natututo lang din tayo. Remember, bago pa lang yung farm natin. So, we're getting ideas from these farms, and we're thankful na pinayagan tayo na mag-shoot. Okay? Ito, dito naman yung area after ng mga sitaw. Diba, ang lawak pa, napakaganda. I'm so excited. I'm manifesting that we could have it in Ganay too. And ito yung sa kabilang side naman ng sitaw. Merong papaya. Yan, medyo malalaki na sila. And according to ate, kailangan na nilang palitan niya ng ibang tanim kasi medyo pangit na daw yung bunga, medyo kulubot na. So, that's it. And then ito, yung other side, it looks like cactus. Hindi ko pa nga alam kung ano yun at that time.
Jan, I was keep on saying there na I am manifesting that we could have the same thing in Ganay. So here I had to do a voice recording because the mic was low bat, I believe. So yun. So I'm just so inspired. Sabi namin, cactus siya at first. And then nakita namin na yung bunga, it was a jackfruit. Kaya dun sa may likod merong bunga. So ang lalaki niya, ang kulit tingnan. O, diba? Dito naman yung part na may tao na nandito sa farm. Basically, ang ginagawa niya kasi is inaayos niya yung nasirang part ng sitaw kasi nga umulan ng malakas kahapon. Then nagtatanong ako dito kung saan napupunta yung tubig, kung anong nangyayari sa tubig, kung ano yung irrigation nila, ganyan. So sinabi na kasi pababa yung farm, so yung tubig daw galing sa subdivision doon sa taas, pumupunta dyan sa farm. Pero since meron namang irrigation, umaano siya doon sa parang pinakakanal. And then dito nakwento rin ni Kuya na umapaw yung tubig sa fish pond. So buti na lang after ng pag-aapaw niya, napunta doon sa may kanal. Tinanong ko rin dito sa part na to kung sorry kasi na hindi ko na turn on yung mic dito. Sinasabi niya na malaki daw yung farm, na maraming part mga tanim yung farm na yan, and then yun kinukwento niya yung fish pond, and then kinukwento niya rin ayan dyan sa part na yan, kinukwento niya yung about sa pwesto ng lupa, na tinanong ko kung paano na flatten yung lupa kasi kako sa Ganay hindi siya flattened. So sabi niya meron daw backhoe or merong basta yung pang flatten ng lupa, parang bulldozer yung ginagamit ni Papa dati. That was his work during his young age. We also saw that they invested on the equipment, so we saw a bulldozer and a lot more equipments that they were using during the visit. So, and I'm so happy that Kuya was very accommodating. He was the one who's actually telling us what they're doing there, and that they are volunteers. They are member of the Pentecostal Church. So basically, may nakatoka kada halaman or fruits in cases that they will harvest, or para i-maintain yung mga halaman, kanya-kanyang toka sila para hindi mahirap sa part ng mga volunteers. Please don't forget to like, comment, and subscribe.